Maaga pa nga lang nagluluto na nga si tatay ng pagkain ng mga baboy niya. At samantalang kami naman nagbibilad nga dito sa sikat ng araw. Mamaya nga pala uuwi na nga pala sila ate. Bale last day na nga nila dito sa Gabaldon, gawa ng may pasok na nga bukas. At eto namang kalabaw nga ni Alab hindi nga sumunod dun sa nanay na. Kaya nga eto't binubugaw ko. Kailangan niya pa rin kasing uminom bago nga sila itali, gawa ng napakainit na rin ang sikat ng araw. Mauuna na nga umuwi sila ate kaysa sa amin, gawa ng may pasok na nga yung mga estudyante bukas. Matagal-tagal na naman ngayong kasunod nito bago kami magkita-kita. Gawa ng magkakalayo nga din kami at bibihira nga lang din kami magsama-sama. Grabe nga din yung sikat ng araw dito, kaaga-aga pa ang init-init na. Buti na nga lang talaga at nasa gitnang bukid nakatayo yung bahay namin. Kahit papano presko yung hangin. Siguro kung nasa syudad na tapos ginto pa kainit, ay nako Diyos ko, para ka na talagang tinusta. Magtatanghalian na nga rin pala nito at dumating na nga rin pala si Kuya Aldrin galing ng Natividad. Dahil nga mamayang hapon nga uuwi na nga rin sila ate. At eto na nga ako, naglaban na nga lang din ako nitong mga maruruming damit namin habang si tatay naman nanunungkit nga ng buko. Nang mga oras nga pala na to, umuwi na nga rin pala niyan sila ate. Kaya eto nga't magluluto nga ako ng sopas para hapunan namin. Sayang at hindi na nga rin nila inabutan. Gawa ng nag-aapura din kasi sila at kailangan nilang umuwi dahil may bilad pa nga silang palay. Ako na nga lang din pala yung magluluto nito. At habang nagluluto nga ako dito, si tatay nga kumakanta dyan. Tamang-tama, may sound trip naman ako habang nagluluto. Tumahimik nga yung bahay nung umuwi na nga sila ate. Kaya eto nga tinadaan na nga lang namin sa kantahan para naman kahit papano malibang. At eto na rin nga pala yung niluto kong sopas. At habang kumakain nga naman kami dito, eto nga si nanay apura ng kakakain ng sopas niya at kakanta pa nga daw siya. At nang matapos nga kaming maghapunan, eto nga't may nangyari. Eto nga kasing alagang baboy ni tatay nakawala nga. Diyos mio, gabing-gabi nga talaga nanghahanting nga kami nitong baboy para tuloy kaming nasa shake, rattle and roll. Nakakatakot pa naman tong baboy na to, kulay itim. Tapos ang dilim-dilim pa. Mariosep, mamaya kung ano tong matanglawan ko. Eto nga't habang naghahabol nga kami nitong baboy, yung imahinasyon ko nga gumagana. Diyos mio, naalala ko tuloy yung mga napapanood kong horror movie nung bata ako. May pagkadarkog pa naman ako. Tapos kulay itim pang baboy yung hinahabol namin. Tapos yung paligid namin sobrang dilim. Tapos mapuno pa. Sino namang hindi kikilabutan ng mga oras na to? Kaya nga hindi ako makalayo niyan hanggang dito lang ako sa gilid ng bahay namin. Tapos nga nung nagpunta na nga yung baboy dun sa may bukid, hindi ko na nga siya sinundan dahil baka mamaya kung ano yung bumulaga sa akin. Panibagong araw na nga rin po pala ito. Ito nga't napakasarap pagmasdan ng pagsikat nga ng araw. Tapos ang lamig-lamig pa ng hangin. Ang sarap nga lang talagang gumising dito, lalo na pag nandito ka sa gitna ng bukid. Dito nga kasi sa bukid puro sariwa nga lang talaga lahat. Lalo na makikita mo yung kapaligiran mo, berding-berde. Tapos yung simoy ng hangin, ang lamig, ang sarap huminga. Kaka-refresh nga din siya ng utak. At dahil nga may pasok na nga, ako na nga lang ang naghatid kay Iyang, kasama ko si nanay. Ulitin ko naman yung araw na habang andito nga ako. Eto nga't ako na lang maghahatid kay Iyang sa school. Ako din yung magsusundo sa kanya para naman may oras ako para sa kanya. At eto nga pagdating ko nga gising na nga rin pala itong Alab. At eto nga na naman ang punteriya niya, yung alagang manok nga na naman ni tatay. Nang makaluto nga kami ng ulam, eto nga't nagpabaon nga si nanay kay tatay. Sabi ko nga ako na nga lang ang magdadala kay tatay para naman makalibot din ako. Dito na nga lang ako dumaan sa likod para naman mas malapit. Grabe na nga rin yung pagbabago pala dito sa high school. Dito nga rin pala kami nag-aral ng ate ko. Actually, kaming magkakapatid. Si kuya nga lang ang hindi, gawa ng nung makagraduate nga siya ng grade 6, hindi na nga rin siya nag-aral ng high school, gawa ng yung sakit niya nga lumala. Marami na nga rin palang classroom yung nadagdag nga dito. At eto nga, luwang-luwang na nga rin pala. Noon nga kami ang nag-aral dito, isang building pa nga lang yung meron. Tapos, hati pa sa gitna. Tapos, parang naghihiraman pa ata kami ng classroom noon. Dahil nga yung mga first year student nga noon, doon pa nga yun sa elementary sa May Ligaya. Tapos nagkaroon nga ng isang building dito, kaya yun nagpapalitan. Tapos nung nag second year naman ako, parang may nadagdag pa ulit yatang isang building. Bawat taon nga dito nag-i-improve nga. Kaya nga nung gumraduate nga kami dito, kahit papano may stage na. Dahil nga nung nagsimula nga kami dito, talagang walang-wala, tapos bukid na bukid pa. Nakarating na nga rin pala ako dito sa guardhouse kay tatay at naibigay ko na nga rin sa kanya yung ulam niya. Kumakain na nga rin pala siya ng mga oras na yan at hinihintay ko na nga lang yung lalagyan. Sabi nga niya iuwi ko na nga lang daw tong tubig, gawa ng meron daw siyang inumin. Buti na nga lang talaga at may tubig at ako na nga lang din ang iinom dahil sobrang layo nga nung nilakad ko, tapos ang init-init pa.
Natapos na nga rin palang kumain si tatay kaya ito't uuwi na nga rin pala ako. Gawa ng baka nga hanapin nga rin ako ni Alab kasi nga iniwanan ko nga lang siya. Ito nga pala yung mga tanim ni tatay na saging dito sa may likod ng eskwelahan. Mula dito nga hanggang doon sa dulo, tanim nga yan ni tatay. Kaya nga minsan dyan nga siya kumukuha ng mga saging. O diba libreng prutas nga na naman yon. Enjoy na enjoy nga ako dito habang naglalakad nga ako dito sa gitna ng bukid kahit nga sobrang init. Ang cute nga lang din pala nitong sombrero ko. Kahit anong init nga, hindi nga yan mabibilad yung mukha ko. Nabili ko nga lang ito ng 150 sa may palengke. Kumakain na nga po pala kami ng tanghalian at nandito na nga rin po pala si Iyang. Sinundo nga namin siya pero hindi nga namin siya inabutan sa eskwelahan gawa ng naglakad na nga yan at hindi na nga nakapaghintay. Habang kumakain nga si Iyang dyan, ikinukulit nga siya nitong Alab. Pilit nga pinapabuksan yung bag niya at gusto nga niyang kuting-tingin. Sabi ko nga huwag niya nga buksan at baka nga mamaya lahat na nga ng gamit niya nakakalat na. Mahilig pa naman magburang it si Alab. Kalahating araw nga lang niyang hindi nakita yung ate niya. Ito nga't miss na nga niya kaya ayan nga't niyayabangan niya. Simula nga nang umuwi nga kami dito hindi nga yan nawala sa buntot ng ate niya. At ito nga pati nga pagtututbrush ginagaya nga niya. Hindi talaga siya umalis sa puwitan ng ate niya habang hindi nga yan pumapasok. Bilang isang magulang nga ang sarap nga sa pakiramdam na magkasundo nga silang magkapatid. Pawalan mo na, papasok na yan. Tulungan. Ito nga si Alab may natutunan nga na naman. Ayan ya't nagtatawag na nga siya ng mga manok. Hindi pa nga siya makontento dyan sa bit-bit niya at gusto niya nga halos lahat ng manok ni tatay bit-bit niya. Pagpasensyahan nyo na nga po pala at late nga po itong video na nga na ito. Pero sayang nga din po kasi kaya in-upload ko na nga lang din. Gusto ko nga lang din pong i-share sa inyo yung mga kaganapan namin sa bukid habang andun nga po kami. At muli nga po maraming salamat po sa mga nanonood ng mga video namin. At thank you din kay Lord sa patuloy na paggabay niya sa atin sa araw-araw at sa mga biyaya na natatanggap natin sa araw-araw. Maraming salamat po. Bye-bye!